Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Posibleng lumumpas sa 4% ang inflation o presyo ng mga produkto at serbisyo sa buwan ng Abril. Ito ay base sa inilabas na pagtataya ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ilang araw bago ilabas ng Philippine Statistics Authority ang aktwal na figura ng inflation noong nakaraang buwan. Ayon sa projection ng BSP, posibleng sumampa sa 3.5 hanggang 4.3% ang inflation sa buwan ng Abril buhat sa patuloy na pag-angat ng presyo ng bigas at karne, sabay pa ang mataas na bentahan ng gasolina at pagbaba ng halaga ng piso. Ang forecast ng BSP ay mas mataas kumpara sa target ng pamahalaan na 2 hanggang 4% inflation sa bansa. Sa bukod na pahayag, sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto na makikipagpulong ang economic manager sa mga opisyal ng Department of Agriculture upang mapalakas pa ang government intervention sa pag-address ng food inflation. Sinabi rin nito na ang inflation ang pinakamalaking alalahanin ng pamahalaan lalo't nangangahulugan anyang ang mas mataas na inflation ay mas mababang gross domestic product figure ng Pinas. Samantala sa kabilaan niya ng inaasahang pag-angat ng inflation sa second o third quarter ng taon, nananatiling optimistiko si Recto na mapabababa muli ito sa target range pagsapit ng nalalabing buwan ng 2024. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa kaugnay na balita, naniniwala si Finance Secretary Ralph Recto na tataas ang Gross Domestic Product o GDP ng Pilipinas sa unang quarter ng 2024. Base sa projection ng kalihim, posibleng sumampa sa 5.8 hanggang 6.3% ang GDP ng bansa sa unang 3 buwan ng taon, di hamak na mas mataas kumpara sa 5.6% economic growth noong nakaraang taon. Anya ang 5.8% ay maituturing ng realistic figure, ngunit posible ring mas mataas pa ito bagay na magpapaganda sa total average figure ng 2024 lalo kung mataas ang base sa unang quarters ng taon. Bukod kay Recto, una na ring nagpahayag ng kumpiyansa ang International Monetary Fund o IMF sa magandang figura ng economic growth ng Pinas. Sa inilabas na April 2024 Regional Economic Outlook for Asia and Pacific Report ng International Lender, inaasahan nito ang 6.2% growth ng Pinas sa kabuuan ng 2024 at 2025 buhat sa malakas na domestic demand. Kinilala rin nito ang Pinas at India bilang ilan sa mga bansa sa Asia-Pasipiko na source ng repeated positive growth surprises mula sa pagiging resilient ng mga ekonomiya nito. Maalalang sumampa sa 5.6% ang naging paglago ng ekonomiya ng Pilipinas noong nakaraang taon dahilan para maungusan nito ang major economy sa Asia gaya ng China na mayroon lamang 5.2% increase, Vietnam na may 5% at Malaysia na nagsettle sa 3.8%. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, umaasa si DMCI Holdings Chair at President Isidro Consunji na makababawi ang cement industry sa susunod na taon. Ay kay Consunji, bagaman malamya pa sa ngayon ang cement demand sa bansa, inaasahan naman nila ang rebound sa 2025 buhat sa pagpapatuloy ng Build Better More program ng pamahalaan at sa inaasahang pagluluwag sa monetary policy. Ginawa ni Consunji ang pahayag matapos na i-anunsyo ng DMCI ang acquisition nito sa Cemex Holdings Philippines o CHP. Nabili ng Consunji-led company ang CHP sa Cemex Asian Southeast Corporation o CASEC dahilan
dahilan para mapasakamay nito ang 89.86% ownership sa cement production firm. Samantala, kasunod ng pagkakabili ng DMCI sa CHP, nagpahayag din ng kumpiyansa si Consunji sa turnaround ng operational at financial performance ng cement company na 2 taon ding nag-ulat ng pagkalugi. Ito'y buhat sa inaasahang pagdoble ng production line ng kumpanya mula sa operationalization ng bagong pasilidad nito sa Antipolo at synergies sa subsidiaries ng DMCI Holdings. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga nangungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano, maasensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.